Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is May Chang Amri from Japan. Kabayan Capricorn, this reading is for you. May 4 to 10. Maraming salamat muna sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome guys sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto niyo ng energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details para sa personal reading ay nasa baba ng video na ito. This is a general reading, hindi mo to personal reading, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sayo. Maaaring ito is a vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Napakarami yung energy sa mundong ito. Kaya hindi ito basta-basta magre-resonate sa inyo. Gawin nyo lang itong guide kasi kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong pamumuhay. Okay. Okay. Sa iba sa inyo, andito kayo, pinag-uusapan kayo, no? Ibig sabihin, may mga tao na pinagchichismisan kayo o pinag-uusapan. Ganun. May mga maliliit na problem. No, ako nakikita, there's an anxiety or may mga pagkabalisa na magaganap na sitwasyon sa buhay mo. And then also, nandun pa rin naman yung may mga excitement situation happen sa buhay mo. So, nakita ko to sa inyo. Meron tayong Leo, Cancer, Capricorn, Aries, Gemini. And then also, may tao na, parang may taong matigas ang ulo, no? Yun. And minsan, nandito ka sa point ng buhay mo na maaring minsan, inihiwalay mo yung sarili mo. Sa iba, mas pinipili mo na mag-isa siguro minsan, or you protected only yung sarili mo. Siguro pinoprotekta mo lang din yung energy mo, yung sarili mo. Sa nakita ko dito, may sinasabi dito ng mga government or official building, siguro may mga dapat kang bayaran, no? O kaya may mga dapat kang asikasuhin ng mga papers and documents sa iba sa inyo. Maaring sa iba sa inyo tapos na yon kasi nandito na rin si woman, no? Maaring yun is tapos na yon. So, may mga ano lang, sa iba siguro mga magaganap pa lang o okay na kailangan asikasuhin, ano? Sa nakita ko dito, kung ano man yung sitwasyon na yun. Meron ako nakikita na konting lungkot sa iba. Siguro, a reflection from the past, may mga feeling emotions sa iba sa inyo, o hindi yung moody-moody, o kaya may mga isipin lang kayo na mga pag-aalala, o pagkalito, may mga unclear situation, o decision making man yan, sa nakita ko to. May mga kawalan ng katiyakan, maaring decision making o mga tatahakin mo o mga gusto mong maganap na goal into your life sa iba sa inyo. Sana hindi mo maging habit yung emotions, feeling emotions, ganyan. Yung konting problema, ganyan. Sana wag naman. Sana hindi. And then also, sa nakikita ko sa iba sa inyo, magkakaroon ng siguro may communication or makaka-receive ka ng information sa iba sa inyo. Yun, maaring galing sa company mo o galing sa government o galing sa kung saan man yung mga inaasikaso yung bagay-bagay. Yan, maaring may mga ganon information or may makikipag-communicate sa'yo or may mga iisipin ka this time. And you need to protect your finances, no? Sa iba sa inyo. O you protect. O ba, ano pinoprotektahan mo talaga? O maaring nagkakaroon ka talaga ng limitation, no? Maaring nagkakaroon ka ng limitation sa mga paglabas ng pera o pag-aasikaso ng mga bagay-bagay. Yan, nagkakaroon ng mga challenge. Sana walang delay, no? Pero nandito na kasi siya, maaring yung may konti sigurong konting delay, pero nakikita ko naman na magiging go naman siya
sa nakikita ko, magiging okay siya if ever na may mga sitwasyon na hinihintay kayo sa buhay nyo. Yun. May mga bagay o sitwasyon ako na nakikita na you want to structure. Yun na nakita ko dito. And then also, siguro iba sa inyo, you are the boss, no? Or may mga leadership situation. Ako na nakikita na maaaring pinamumunuan mo, mga ganun sa nakita ko dito. O maaari din naman na dito yung sitwasyon na may mga pinoprotektahan ka. Maaring mga mahal mo sa buhay, pinoprotektahan mo, anak mo, kung sino man yan. O maaring energy mo din kasi minsan inihiwalay mo yung sarili mo sa iba. No? Siguro yung protektahan mo yung peace of mind mo. Kasi ayaw mong magulo, ayaw mong matoxic, yung mga ganun. Tingnan natin ang yung energy. Energy ni Capricorn. Okay. Okay, ang energy mo na nakita ko sa'yo dito, andito ka sa sitwasyon mo siguro is a lack of idea sa mga bagay-bagay na gusto mong tahakin o desisyonan. Naalala ko planning yung iba. And then also, may mga bagay o sitwasyon ka na gusto mong tahakin this time. Kaya ang nakikita ko sa'yo, medyo yun, nala-lack of planning ka dun. Or hindi pa yun na, or maaaring lack of idea kasi hindi mo alam paanong gawin, paano mangyari ba o hindi, dapat ba, mga ganun sa nakikita ko dito. Yung mga biglaang mangyayari. You want to pursue something into your life, pero nakikita ko sa'yo dito, hindi ko pa nakikita yung good result. Maaring nagkakaroon pa ng decision making. Ganyan. O kaya nagkakaroon pa ng mga sitwasyon na paghihintay to achieve. Maaari sa iba sa inyo na-achieve nyo na to. Pero iba kasi nakikita ko dito, hindi eh. Nakikita ko, hindi. May nakikita rin ako dito sa iba sa inyo na maaring hindi kayo natututo sa nakaraan. No? Kailangan mo i-embody yung the lesson na you learned from the past. No? Sa nakita ko to, maaring iba sa inyo hindi pa natututo hanggang sa ngayon. Kung sa mga aspeto naman, so kung sa love man iyan, o kung anong sitwasyon na meron ka. Tandaan mo ha, i-embodies mo yung mga natutunan mo sa nakaraan. Maaring iba hindi. No? Maaring iba dito is nagkakaroon pa kayo ng doubt sa mga bagay-bagay o sitwasyon anak mo sa buhay mo. O maaring nagkakaroon ka ng doubt sa isang tao, sa isang pagpaplano o sa mga bagay-bagay. Yun na nakikita ko sa'yo. And also, may nagsisunungaling dito eh. May nagsisunungaling. Trust your intuition. Sana lang ha. Kasi ang nakikita ko dito sa card mo, may tao dito na paniniwalain ka niya sa lahat ng sasabihin niya. Or maaring ikaw to ha. Pero hindi siya totoo. Papaniwalain ka na. Parang pambobola o kaya ima-mind games ka niya, ganun. Sa nakita ko dito. Maaring to tao to nakakausap ko na. Maaring may tao dito na magiging very defensive or maaring ikaw magiging very defensive ka. Ganun. And also, hindi naman siguro kayo lahat, may tao na maaring maparanoid or ikaw ang maparanoid o kaya may taong mambastos sa'yo. Or may pagbabastos. Halimbawa, sa salita, ganyan. Anong parating kay Capricorn? Ano yung universe? Parating. Okay, sa nakita ko sa'yo dito is may isang sitwasyon sa buhay mo na nagkakaroon ka ng choices, kumbaga. Or handun sa thinking of a new destination into your life. No? Parang meron kang mga sinasala o sinusuma
o inaalam ng mga bagay-bagay sa buhay mo. Yun na nakikita ko dito. Basta mag-trust ka lang sa intuition mo and huwag kang magmadali. No? If you have a choices into your life, you need to see the fact nung bagay na yun o nung sitwasyon na yun para hindi ka mag-miss. No? Kung any situation sa buhay mo. And also, may makikipag-usap daw sa'yo. Meron. Siguro a person who is in a distance sa nakita ko ito. Or maari ikaw is you want to connect or to communicate dun sa tao na yon. Kaso maaaring naguguluhan ka. O kaya, kung makikipag-communicate man siya sa'yo, may mga sasabihin siya sa'yo na marami siyang maaaring offering or may mga options o meron siyang mga kung ano naman yun, parang mayroon siyang ipapahayag sa'yo dito. Maaaring makareceive ka ng text message or communication. Yun ang nakikita ko dito. Or maybe itong tao na to, isusuportahan mo siya o baka hihingi siya ng suporta mo o ikaw ang hihingi ng suporta. Or advice. Ano dapat iwasan ni Capricorn? Bakit po? Dito, parang walang katiyakan sa isang sitwasyon sa buhay mo. Meron ako nakita dito. Dapat mo daw iwasan yung isang sitwasyon sa buhay mo na hindi ka magpursige na magkaroon ng development sa lahat ng aspeto ng buhay mo. You need to success din kasi. Kailangan mo rin kasi dito is enlightenment or you need to kailangan mo ng freedom sa sarili mo sa mga bagay-bagay o sitwasyon na nagkakaroon ka ng emotions or nagkakaroon ka ng reflection from the past or any situation na hindi nakaka-good sa'yo. Yun. Iwasan mo yun. And then also, iwasan mo din na malito or mag-focus sa mga pag-aalala sa buhay mo or yung kahit na alam mo na yung katotohanan o nararamdaman mo yung katotohanan pero hindi ka makapagdesisyon. Iwasan mo yun. You need to kasi ang need mo kasi ito is to face your fears. Yun, harapin mo yung takot mo. Kung ano man yung resulta o ano man yung mga maganap o mangyari doon from the unknown, okay lang yun. Kung painful choices mo, mapili mo, okay lang yun. At least, challenge kasi yun eh. Challenge mo yun. Pero sinasabi dito, wag kang iwasan mo din yung magmadali ka sa mga bagay-bagay o sitwasyon na gusto mong makamit o makamtan o ma-achieve, ganyan. Kailangan sa'yo is you need to slowly but surely. You need to focus, progress, effort, given hard work, and still lang, no? And kailangan sa'yo is steady to improve yung mga bagay-bagay o sitwasyon mo. And also, sinasabi rin dito, maging practical ka sa mga bagay o sitwasyon mo sa buhay mo, kung saan aspeto ng buhay mo yan. Being practical. Tingnan natin ang iyong love. Kailangan mag-keep going ka lang. Love is sa lahat kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, kasama sa trabaho. Okay. Okay. When it comes to a love, andito talaga yung emotion. Kung kayo is magkahiwalay nitong taon na to, andun yung isa sa inyo sobrang napagod na, no? Sobrang napagod na, andun dumating sa point na andun yung depression, andun yung lungkot, andun yung naging weak, kumbaga, yung isa sa inyo. Or nandun yung sitwasyon na nagkaroon ng moody type, no? Na moody. Pero ang nakita ko dito is hindi naging maganda yung resulta. Maaring kasi sa pagod mo, is, or siya vice versa tayo. Andun na rin yung
nag-let go na rin itong tao na to. Or ikaw ang nag-let go ha, sa nakita ko dito. Kaya hindi naging maganda yung hindi nag-growth, kumbaga. No, maaring isa sa inyo kasi is naging very immature sa nakikita ko dito. Yung isa, napaka-caring naman niya, no? Kaso, isa sa inyo kasi, ang nakita ko dito, naging super emotion, na stuck at na-trap sa painful na sitwasyon na to. Sa nakikita ko dito. Kaya ang nakita ko to, gusto niya makipag-union or gusto niya na mag-action at magsabi ng ng sorry. Gusto niya ng ano dito, peaceful. No? Gusto niya uli magkasundo kayo. Gusto niya uli ng peace sa'yo. Hindi yung needs kanya or ikaw to ha. Kung kayo is magkasama nitong tao na to, sa nakikita ko dito, siguro dumadating yung time sa buhay nyo na nagiging close-minded ang isa sa inyo sa nakikita ko dito. Yun, maaring isa sa inyo hindi nyo naiintindihan. Minsan, siguro isa sa inyo, hindi nyo naiintindihan yung pinapahiwatig ng kapartner nyo. Vice versa tayo, ganun nakikita ko. Kaya minsan din siguro, kumbaga, siguro isa sa inyo is lumalayo na lang, dumidistansya na lang. Ganun sa nakikita ko dito. Kumbaga, hando kasi yung pagkikimkim ng mga nararamdaman. Yun, nahadon kayo sa sitwasyon na yun. Kinikimkim nyo na lang yung bawat nararamdaman nyo sa isa't isa. Kumbaga, hindi nyo napapahayag yung totoong feelings to each other sa nakita ko dito. Siguro kasi akala mo panatag lang. Ganun sa nakita ko dito. Siguro hindi yung sitwasyon na maaring isa sa inyo impatient, ganyan. Maiksi yung pasensya, o kaya yung kapag umiksi na yung pasensya, tatalikod na lang, yung mga ganun. Yung imbis na magsalita, hindi na lang siya magsalita. Iiwas na lang siya. Kikip-kimin na lang niya yung nararamdaman niya. Yun ang nakikita ko. Kung kayo is single, sa nakikita ko dito, kung kayo is single, may tao naman na parating sa'yo. O maaring may nakakausap ka na isang tao, na bagong tao, na nagkakaroon ng interest sa'yo, pero wala siyang plano to stay. Sa ngayon ang nakikita ko. Hindi ko pa nakikita na yun ang plano niya. Yun, di ba pag nag-isip tayo sa isang relationship kasi, ay, eto na yung gusto ko makasama sa habang buhay. Hindi ko pa siya nakikita gano'n. Hindi pa. Sorry pero hindi ko pa nakikita gano'n. Kumbaga, siguro lang, because of the needs na kailangan niya nakausap o kailangan niya ng na a person who can lean on, yung mga ganun sa nakikita ko dito. Maaring this person is in a distance, maaring LDR kayo, or nandun yung distance sa inyong dalawa. Yun nakikita ko. Hindi ko kasi nakita yung plano niya. Tingnan natin iyong money. Kamusta ang money ni Capricorn this week? Ano ibig mong sabihin? Okay, when it comes to your money, oo, mahirap. Hirap talaga. No? Parang handun ka sa sitwasyon na kumakapit ka eh. No? Alam ko yung iba sa inyo nahihirapan. Kumbaga, minsan siguro nasa zero balance kayo, ganyan. Minsan siguro yung konti-konti na lang natitira sa inyo. Pero, negative kasi siya sa nakikita ko dito. Pero you try to make it balance. Kumbaga, mas marami kasi ang lumalabas than sa naiiwan sa'yo. Minsan negative pa. Diba? Kumbaga, siguro either itinutulong mo siya, ibinibigay mo siya sa mga mahal mo sa buhay, ganyan. Pero mas marami ang lumalabas. Kaya ang nakikita ko sa'yo dito, parang ang hirap. Pero you keep to fight para malakpasan yung hirap na when it comes to money. Tuloy mo lang yun, no? Kumbaga, medyo nag-worry kayo, no? Kailangan mo lang siguro is lahat ng aaksyonan o lahat ng
ng didesisyonan mo this time is kailangan alam ko naman lahat may purpose, no? Yung paglabas ng pera mo. Pero siguro mas salain mo pa kung kinakailangan, no? Wag yung buhos, kumbaga magtira ka rin sa sarili. Pero nasa sa'yo yun kasi pera mo yun. Any opportunity pa. Okay, opportunity. Kaloko no? May taong cold, Or handin yung sitwasyon na maaring minsan, cold person ka, or yung person mo, ganyan, sa nakikita ko dito. And then also, there's a conflict. Ako nakikita sa'yo, no? Siguro, either conflict siya or magulo lang talaga yung pag-iisip mo this time sa nakikita ko dito. Kasi maaring iba, nagkakaroon kayo talaga ng struggle. Kumbaga, nagkakaroon ng mga distraction sa mga didesisyonan mo this time sa nakikita ko dito. Meron akong nakikita na maybe someone's avoiding you, no? Sa nakita ko. Or you avoiding someone. O something, no? Sa nakikita ko dito. Yun, maring may nag-a-avoid sa'yo o ikaw ina-avoid mo yung sitwasyon o yung tao na yun sa nakikita ko dito. Maring nagiging cold siya or pero kasi meron something need to fix din ang nakikita ko dito. Siguro may kailangan kang ayusin or may gusto kang ayusin na isang sitwasyon sa buhay mo, no? Yun ang nakikita ko. Parang you want to put some effort dun sa bagay para ayusin, asikasuhin. Baka nandito si 19 talaga. Or any situation. Kung love life man yan, go ka. Sa nakikita ko dito, meron kaso, may tao dito na naghahari-harian. O may taong matigas ang puso. May kalupitan. O may tao na nagiging tanga. Pero nagkaroon pala ng paghihiwalay, O may taong lumayo, sa iba sa inyo. Kahaniwalay sa'yo din, Pero ang nakita ko dito, someone want to talk and to fix yung situation sa kakita ko dito. Tingnan natin, advice, universe. Okay, ang advice. Wala kayong ipon, Wala kayong ipon. Mag-ipon kayo. Sa nakita kasi medyo baka dumating ka sa point na magipit ka sa pera or ma-shortage ka sa pera. Pero sa iba siguro sa inyo, sana hindi lahat kayo. Sana wala. Pero hindi ko lang alam kung may trabaho ka ba or may taong walang trabaho. Yun na nakikita ko. Or a person is not stable sa kanyang work. Ganyan. Sa nakikita ko dito. And then also, the advice, iba dito may migraine, Siguro may migraine kayo. May migraine or hindi yung sitwasyon na may mga mischances na nagaganap o na nangyayari sa buhay mo. May iba dito is may depression, anxiety, stress, mga inaalala sa buhay. Minsan, pagising-gising siguro kayo, every night, yun na nakikita ko. Kumbaga, hindi diretso yung tulog nyo dito. Okay, bigay ko na sa'yo advice, You need to take care of yourself. Take care of yourself, take care of your money, your situation, o yung mga tao na nagpapahalaga sa'yo, o yung mga mahalaga sa'yo. And syempre, yung trabaho mo. No? Kung kinakailangan, you need to release yung mga worries mo sa buhay mo. Kung kinakailangan maging ma-open up ka, mas maganda yun para mas makaluwag yun para sa'yo, Maging open up ka. Kailangan sa'yo is lakas ng loob. And syempre, start a new beginning sa buhay mo. Kailangan yun. No? And then, syempre, mas more kang maging very creative. Alam ko naman na creative person ka. Siguro, mas more kang mag-focus to create yourself in a new you or a new beginning to your life.
It's the best. May ano, no? May makikita-kita. Magkakapamilya. O karelasyon. Ito. May nakikita rin ako dito na magbabago pala yung cycle ng buhay mo. Meron kayo ano? Travel? May travel ako nakikita sa'yo. Maaring may mag-aya sa'yo, no? Or may getting together ako nakikita sa'yo dito. May getting together ako nakikita sa'yo. Maaring family, close relationship, reunion, surprise parties event, or may coming home. Yun nakikita ko. Or maaari ko uwi ka ng Pilipinas, o may galing probinsya, o may galing Pinas, pupunta sa'yo, mga ganyan. O galing probinsya, pupunta sa'yo. I-vice versa mo siya. Pero alam mo, may isang sitwasyon sa buhay mo na magtatapos ka na. By the 4 months, sandali lang Siguro 4 ano to? Hindi 2 weeks eh. Hindi siya weeks. Siguro 4 weeks, hindi siya days pala. 4 weeks? 4 weeks, 4 months. May isang sitwasyon sa buhay mo na magbabago. Magkakaroon dito ng pagbabago sa buhay mo. Yung cycle ng buhay mo, biglang mag-switch. Ganyan. Maaring this a new beginning of a cycle or may mga new opportunity coming sa buhay mo kasi magkakaroon ng malaking pagbabago sa'yo. Sa nakikita ko dito. There's a renewal happen sa buhay mo. Kung ano ba ngayon, May, June, July, August, September. Mga September, August o September, mga ganyan. O kaya, weeks man siya. 4 weeks. Ganyan, sa nakita ko dito. Parang you're entering to a new world or may mga achievement na magaganap sa iyo man o sa mga mahal mo sa buhay. Achievement kasi nila, achievement mo din eh. Yun nakikita ko. There's something happen na wish come true. Yun nakikita ko sa iyo. There's a victory and success, kumbaga. Oo, by September, magiging okay yung ano mo. Sitwasyon mo. Yun. Arigato namaste, God bless.